Ako na ang bagong boss ngayon dito. Ha? Boss! Pag sinabing boss, ako yung susundin nyo. Walang kontrabida, walang tatamad-tamad. Kailangan nasa time pagpasok, ha? At walang magbe-break time nang wala pa sa oras. Walang kokontra! Ayoko nang kune-question ako. Lahat kayo susunod sa gusto ko. Walang kontrabida para maayos. Naintindihan nyo? Opo, naiintindihan po namin. Po, ma'am. Siguraduhin nyo naiintindihan nyo. Kasi itong ating bagong CEO, pag kayo nagkamali, goodbye kayo. Back to work. Renz, maiwan ka. Bakit po, ma'am? Di ba nasa financing ka? Opo. Gusto ko, naiayos mo yung figures. 25% ng total sales, ilagay mo sa pangalan ko. Huwag ka mag-alala, hahatian kita doon. Sorry, ma'am. Yung 25% ng total sales, ilalagay ko sa pangalan nyo. Sa pangalan nyo, like, itatransfer sa bank account? Yeah. Pakitransfer mo sa bank account ko. Pero, ma'am, sure po ba kayo? Kasi yung 25% po ng total sales is nasa around 20 million po yun. Kung itatransfer ko po yun agad sa account nyo, malaki pong epekto yung mangyayari nun sa kumpanya. Marami tayong empleyado mawawalan ng trabaho. Tapos yung mga investor baka mawalan din sila ng tiwala sa atin. Oh, ba't tinatanong mo pa ako kung sigurado ako? Natural sigurado ako! At bakit hindi mo magawa ng paraan yan? Ma'am, pinoprotektahan ko lang din po yung kumpanya. Malaking impact po ito kung sakaling matuloy na i-transfer ko sa bank account nyo. Kailangan nyo po ba ng ganong kalaking pera? Nako, Mr. Layog, kung ano ang sinabi ng CEO, sundin mo na lang. Kung hindi, baka mauna ka pang mawalan ng trabaho. Pero ma'am, ilang taon na po ako nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Ngayon lang po ako nakakuha ng ganitong klaseng request. Ikababagsak po ng kumpanya natin kung sakaling ilagay ko po yung pera sa account nyo. Talaga bang hindi mo magagawa ng paraan kahit hatian ang gusto kong mangyari? Mr. Renz, mamili ka. Susundin mo si ma'am o magiging trending ka kahit sang company bago ka mawala dito. Miss Eden, mas gugustuhin ko pa sigurong mawala kaysa mawalan ng reputasyon yung kumpanya. Ang dami pong mga empleyadong nawawalan ng trabaho araw-araw. Pero sa kumpanya natin, sobrang masasaya yung mga empleyado nakikita ko. May mga pamilya po sila na pinapakain. Kawawa naman po sila kung mawawalan sila ng trabaho, di ba? Alam mo, ang dami mong inexplain, pero isa lang ang masusunod. Walang iba kundi ang CEO. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, ituloy mo pa rin kung anong inutos niya. O sige, Renz. Yung sagot mo sa akin, yan ang desisyon mo, di ba? O sige, back to work. Hindi pa kayo tapos. Ma'am, pasensya na talaga sa mga empleyado dito ha. Alam ko kasi ma'am, dito sa company to, masyadong nagmamagaling yung mga empleyado, masyadong nagiging, kunwari, trustworthy silang pagkatao or loyal dito sa company. Pero hindi naman natin alam kung sino talagang totoong tapat dito. Kaya ako ma'am, sobrang tapat ko dito sa company to. Kaya kung anong sabihin ng boss ko, katulad nyo, CEO, susundin ko. Ibig sabihin, kaya mong gawa ng paraan yon. Ay, naku ma'am, ako pa? Dati ko pa nga yung ginagawa dito sa company kaso walang nakakarinig, walang nakakaalam. So, gagawa ba ako ng paraan para mabigay yung 25% sa account mo? Siyempre. Magkakasundo tayo dyan, pero kailangan may commission din ako. Pag-usapan natin yan. Basta, ang gusto ko, 10% sa akin. Gagawa ko ng paraan para sa'yo. Miss Aryan, Ma'am, yes po. HR ka, di ba? Opo, ma'am. May papagawa sana ako sa'yo. Ano po yan, ma'am? Gusto kong tanggalin mo si Renz Layog. At saka yung iba pang empleyado. Teka lang po, ma'am. Ano pong reason para tanggalin po Wala lang. Gusto ko silang mawala dito. Ma'am, pasensya na po hindi po kasi ako pwede magtanggal ng basta-basta na walang valid reason. Kasi syempre, magrereklamo yan. Baka mamaya balikan tayo, report tayo sa DOLE. Gusto mo ng valid reason. Yes po. Gusto lang naman tanggalin ni ma'am si Mr. Layog kasi masyadong matigas eh. Hindi sinusunod yung utos niya. Tapos yung isa, yung janitress, si Yvette, ayaw niya yung itsura. Ma'am, parang naman pong masyadong personal naman po yung
galit niyo at gusto niyo tanggalin yung mga tao. May Kung pamilya po, bibigyan kita ng 200,000, gagawin mo? Ma'am, Ganun lang kadali. Instant money. malaki po yung ina-offer niyo pero hindi ko po pwedeng ipalit yung kaluluwa ko dun sa pinapagawa niyo. Ay, Eh, nako. kailangan ko po ng valid reason para tanggalin si Mr. Renz at saka si Miss Yvette. Eh, sa nakikita ko, wala naman pong dahilan para tanggalin. At saka po, may pamilya po yung binubuhay. Matagal na rin po sila dito sa company na to. Pioneer na po sila. Hindi naman po, simula nung tinayo to, tumulong po sila magpalago nito, tapos tatanggalin na ng basta-basta. Ay. Napaka, Miss Arian, napakakitid talaga ng utak mo, no? 200K na nga yung ino-offer ni ma'am sa'yo. Instant money na yun. Hindi mo pa tatanggapin. So, ibig sabihin nun, kapag tinanggap mo yun, hindi ka matatanggal sa trabaho. Ngayon na sinaway mo siya, may kalalagyan ka rin. Di ba, ma'am? alam po kung anong gusto niyo po maging sanction sa akin. Pero po, yun po yung paninindigan ko. Pasensya na po, ma'am. Pwedeng iwan mo muna kami ni Miss Eden dito. Sige po, ma'am. Hope you understand po. Ano ba yung mga empleyado dito? Parang hindi nagsisusunod sa akin. Ang titigas. Of course, ma'am. Kasi, feeling nila, sila yung pinakamagaling dito at mas boss dito kasi matagal na. Silang naninilbihan sa company to, pero wala naman silang napala. Hay nako, ma'am, kung gusto nyo, ako na magtatanggal kay Mr. Layog at sa janitress na yon. Excuse me po. Ay, si Miss Arian po, yung pinapatimpla niya po kasing kape. Bakit nandito ka? Nakikinig ka sa pinag-uusapan namin? Ay, hindi po ma'am, hindi po. Hinatid ko lang po talaga itong kape ni Miss Arian. Talagang ikaw pa nagtimpla sa kape niya. Eh kaya naman niya, ang dapat mong pagtimplahan, si Madam at ako. Etong janitress na to, ilan taon na to dito? May 10 taon na rin po. May papagawa ko sa'yo, ha? Ano po yun? Pwede bang ipaglabas mo ako ng stocks? Yung mga gamit natin sa pantry. Kahit na yung mga coffee mate, yung kape, yung... Basta bahala ka na. Ilagay mo lahat sa kotse ko. Hala ma'am, naka-inventory po yun eh. Isa pa, hindi po pwedeng nilalabas pa yun kasi talagang nandun na yun. Eh bakit hindi mo naman maiilabas? Kayang-kaya mo pumasok doon. Janitress ka, di ba? Isa pa, gawain mo yun, di ba? Gawain mo, di ba, mang dekwat ng mga pagkain galing sa pantry, iuwi mo dun sa bahay niyo. Hala ma'am, hindi ko yun ginagawa ma'am ha. Tsaka yung mga pagkain dun sa pantry ma'am, para sa lahat yun. Hindi ko pwedeng dalhin yun agad. Basta-basta lang. Hindi pwede ma'am, bawal yun. Ma'am, kung gusto nyo, ituloy ko na yung pagtanggal sa dalawang to, pati kay Renz. Kasi, madali lang yun. Kung sasabihin mo si Arian na bigyan ako ng authority na tanggalin sila sa system, edi, wala nang sakit sa ulo dito sa company. Eh kung ikaw na lang kaya gumawa ng inuutos ko dito, kaya mo? Ay, ma'am, chicken lang yan sa akin. Sisiw lang yan. Alam mo ba, ma'am, dati ko pa yung ginagawa. Eh kasi naman, dito, halos tinatago yung mga pakape sa empleyado. Eh syempre, ako na makikinabang, kaya kinukuha ko dun sa pantry ng sikreto. Kaya pala nawawala. Tumahimik ka. Sorry. Hindi ka kinakausap. O sige, hindi mo rin lang naman kayang gawin yung pinagagawa ko. Sige na. Sige ma'am, thank you ma'am. O ano, ma'am, believe ka na sa akin ngayon. Bilib na ako sa'yo. Ano to, reunion? Ba't nandito kayo lahat? Ma'am, Di ba oras ng mga trabaho nyo? decided na po kami. Hindi po namin nagustuhan yung mga hiningin niyo po sa aming mga pabor kanina. Ako po magre-resign na. Ako rin ma'am, magre-resign na po ako. Hindi ko kayo magnakaw. Ma'am, labag po kasi sa loob namin yung mga inuutos nyo. Nandito kami para protektahan yung kumpanya, pero kung ganun lang din yung gusto nyo mangyari, mabuti pa na mag-resign na lang. Magre-resign na rin po ako ma'am. Alam niyo ba yung mga sinasabi nyo? Alam nyo? Yes Opo. po, napag-isipan po talaga namin ng mabuti. At magre-resign na po kami. Pasensya Sure na na po ako ma'am. God damn it! Mga tanga! Hoy! Diba? Sinabi ko sa inyo, CEO ang nag-utos sa inyo. Bakit hindi nyo sundin? O ngayon, sinong mawawalan ng trabaho? Kayo. Kasi nag-volunteer kayo, mag-resign. Alam nyo, ang hihina ng mga kukote nyo, no? Super loyal kayo sa company to. Eh, ano bang benepisyo na bigay dito sa inyo?
Di ba wala? Sa pamilya nyo, wala. Kaya dapat ginamit yung mga utak nyo. Dapat ang ginawa nyo, sinunod nyo si CEO, edi, nabigyan sana kayo ng porsyento. O, tingnan nyo ako. Kahit wala pa si CEO dito dati, nagagawa ko mag-isa. Nagagawa mo magnakaw sa kumpanyang to? Why not? Bakit? Nagagawa mong magtanggal ng empleyadong wala namang kasalanan? Bakit hindi? Kaya nga sekretary ako, di ba? Alam ko yung mga pasikot-sikot at mga plano ng dati kong boss. O ngayon, kayo, mga syunga-syunga kayo. O, 3 laban sa isa? Di ibig sabihin lang, ako ang mas matalino, mas magaling, at mas madiskarte. Kaya pala tumatagal ka dito. Malamang. O ano? Anong sa inyo? Kayo Oh. 3, kung yan ang desisyon nyo, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mawawala ang mga empleyado kong magagaling. Teka lang, ma'am. Di ba sinabi ko lang sa inyo, ako yung magaling, ako mas magaling dito. Bakit sila yung magaling na sinasabi mo? Hindi po namin naiintindihan, ma'am. Opo, bakit po? Mula nang umupo ako dito, puro trials lang yung ginawa ko. Hinahanap ko lang talaga at tinitingnan kung sino yung magagaling na empleyado. Teka lang, ma'am, ha? So, ibig sabihin, hindi po totoo yung inuutos nyo na magnakaw kami sa kumpanya? Natural, sinusubo ko lang kayo. At dahil na-amaze ako sa ginawa nyo, bukod sa itataas ko yung posisyon nyo, itataas ko din syempre yung sweldo nyo with bonus and trip to Thailand with your family. Wow! Amin. Trip to Thailand. Seryoso po ba? Talaga? Yes! 1 week kayo doon. Magbakasyong grande kayo. Walang problema, sagot ko. Teka lang, ma'am. How about me? Ikaw, magbabakasyon ka din. Forever. Hindi ko kailangan ng empleyadong kagaya mo. Bukod sa sip-sip ka, sinabi mo pa sa akin na nagnanakaw ka, naglalabas ka ng stocks. So, magbabakasyon ka rin sa kulungan. Teka lang, ma'am. I-explain ko po yung side ko. Nagawa ko lang naman yun kasi yung dati namin boss, napakakuripot eh. Ang baba magsweldo, ang tagal-tagal ko na dito, hindi man nang tumaas yung rango ko. Huwag ka nang magdahilan, ha? Tapos na tong usapan na to. Ang saya-saya ko na, nakaharap ko yung mga loyal kong empleyado. Ano, tatawag ako ng guard o kusa kang aalis? Congratulations sa inyong 3. Maaga tayong uuwi, ha? Sige po, salamat po. Sige po. Thank you rin. Thank you po.